Sa paglatag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng mga panibagong hakbang hinggil sa pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo, maraming tsuper ang tumataas ang kilay. Kung talaga bang sapat na ba ito? Kabilang rito ang pagpapatupad ng service contracting program simula April 15 kung saan bibigyan ng karagdagang kita ang mga driver ng public utility vehicles ng 40 hanggang 100 pesos kada kilometro. Bukod dito, magbibigay rin ang pamahalaan ng 10 pesos kada litro ng langis na diskwento sa loob ng 3 buwan. Sasaklawin ito ang hanggang 150 liters kada linggo at sisimulan muna sa Metro Manila bago palawakin sa iba pang bahagi ng bansa. Ngunit sa kabila ng mga inisyatibang ito, iba ang realidad sa kalsada. Lalo na para sa mga jeepney drivers na halos buong araw nang bumabiyahe pero kapos pa rin ang kita. Wala rin yung silbi sa amin yun kasi halos dapat kita na namin yung sobra na kulang 4,000 na yun. Yung kinikita namin napupunta na lang lahat sa diesel. Dati nag-uwi kami na halimbawa ng 2,000, 1,500. Ngayon, napakaswerte na pag maka 1,000. Hindi sasapat sa oras ng biyahe namin kasi halos 20 hours kami bumabiyahe. Umpisa kami ng madaling araw, tapos gagarahe kami ng mga 10 o 11 ng gabi. Hindi ko kaya, wala akong mangyayari ng 10 pesos na yun. Sa obserbasyon naman ng iba, mabilisan ang pagtaas ng langis. Pero kapag usapin na ng dagdag pasahe na maaari sana makabawas sa gastusin ng mga tsuper, tila usad pagong ang pag-aksyon ng gobyerno. Maaring yung pagtaas, maniniwala ako tuloy-tuloy. Nakita mo magkano na tinaas ng kudo namin, 100 ang dinagdag. Tapos sasabihin mo yung 10 piso. Alam mo sa gobyerno natin, pataas ng kudo, mabilisan. Pagbaba ng pasahe, pag-aaralan. Oh, 'di ba? Nandiyan Ayan na 'yan, andiyan na 'yan sa lamesa Sa kakanasan kong 38 taon sa kalsada. Sanay na ako diyan. Kaming mga driver ang nagsasuffer. Kaya sana kung sasabihin ng gobyerno ng Pilipinas na ibababa nila for the first time, to pa rin lang nila. Pare-parehas tayong lalaki, may mga bayag tayo. Dapat pag sinabi, hindi yung pag-aaralan pa. Bagamat malaking tulong ang 10 pesos discount, aminado naman ang ilan na panandali ang solusyon lamang ito dahil hindi nito mababago ang pangmatagalang problema sa sektor ng transportasyon. Yung gusto namin, sana yung 10 piso na balita nyo, napakaking tulong na po yun na makaltasan yung aming diesel na napakalaki po. Makakabili na kami ng isang tuyo na medyo maganda-gandang klase na yan. Ngayon sir, yung walang ulo na tuyo na bibili namin nag-uwi ho kami, 180, 150. Ayaw naman na po namin na bibigyan kami na pangmadalian ng gusto namin yung ibalik yung dating biyahe namin, yung sigla ng biyahe. Pero yung mga subsidy po, pangmadalian lang naman po yan. Paitawid mo lang, 3 araw, wala na po yan Yung subsidy na po yan Kailangan 5,000. Sa tingin niyo po, aabot ba ng 5 buwan yan, 1 buwan? Alam mo, wala po 1 linggo, 3 araw, tapos na po yan Magiging malaking hamon sa administrasyon ang pagbabalanse, ang agarang ayuda at pangmatagalang solusyon para sa mga tsuper at mananakay araw-araw. Mula rito sa Mandaluyong in the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.